11 verse 2 about the Holy Spirit. Ang Biblia po ay talagang nagtuturo na may Holy Spirit. Ano ho? Kayo ba'y naniniwala sa Holy Spirit? Maraming naniniwala rin sa Holy Spirit, kaso lang mali ang paniniwala nila. Sa saksi ni Jehovah, ang Holy Spirit ay aktibong puwersa lamang ni Jehovah. Hindi siya persona. Ganon din sa Iglesia ni Cristo. Pero ang Banal na Spirit ay obvious na persona. Kita nyo din, no? And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. Wala hong kuryenteng may wisdom. Wala hong kuryenteng may understanding, counsel, and knowledge. Naintindihan nyo ba yun? No? Kaya tayo po ay mapalad kung naiintindihan po natin ng tama ang Banal na Espiritu. Actually, ang Banal na Espiritu po ay kasabayan ng Ama at ng Anak sa walang hanggan. Bakit? Sa Hebrew 9 verse 14, ang kalikasan ng Holy Spirit ay walang hanggan. Tama ho ba? Kaya pag pinag-usapan ang tamang Diyos na pinapakilala ng Biblia, meron na hong magkakasabay, magkakaisang kalikasan na tatlong persona, wala pa ang lahat. Are you with me? Paano natin nalaman? Ipinakita sa Biblia. Bagaman nakakalungkot, maraming may Biblia din, pero hindi maintindihan yon. Kaya biyaya yung may Biblia ka na at pinaliwanagan ka pa. Kasi hindi lahat na may hawak ng Biblia, nakakaintindi ng Biblia. Kaya may maling conclusion sa Holy Spirit kahit may hawak na Biblia. Kasi yung maunawa ng Diyos ay sa pamamagitan pa rin ng Diyos. To know God is by God. Are you with me? Ganon po yan. Hindi po siya na-acquire. Hindi po siya nakita mo sa galing ng talino mo pag i-research. Actually, tayo ang hinanap, hindi tayo ang naghanap. Ano ha? So ang Holy Spirit ando na. Noon pa. In fact, sa Genesis 1 verse 2, nung nagki-create, na-mention ang Holy Spirit. Genesis 1 verse 2. Amen? Ngayon, ating pag-aaralan ang Holy Spirit. At ang iha-highlight naman po natin diyan ay ito. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, tapos na po tayo diyan, and understanding, ito po ang ating aaralin. Ang Banal na Espiritu po, ang Espiritu ng understanding. Kaya pala mga kapatid, tayo nakakaunawa dahil may banal na Espiritu. May tatlong sangay, may magkakapareho yan pero magkakaiba. Magkakaiba. Ganyan tayo kung magsalita Magkakaparehong magkakaiba. Paano ba yon? Yung tinatawag na knowledge, understanding, and wisdom. Halos magkakabalay ba yan? Kaya nakakalito yan sa Tagalog. Knowledge, understanding, and wisdom. Ano ang knowledge? Yung kaalaman na makapag-gather ng mga facts. Yung may alam ka, yung mayroon kang skilled na may gather mo ito, mga katotohanan ito. Halimbawa ay sa nag-aaral ka, nakapag-search ka nito, nag-gather mo yan. You have your knowledge to gather infos. Pero yung understanding ay yung maunawaan mo, yung iyong ginather. Kasi pwede ka nag-gather, parang ganyan, Pwede ka nag-gather na maraming salin ng Bible. Pero ang problema, wala ka naman naiintindihan sa marami mong ginather. Ngayon, ang Holy Spirit ay hindi lang nagbibigay sa atin para makalikom ng mga information, kundi yung mga na-gather, halimbawa sa mga preaching, ang dami ng preaching, ang daming books. Pero ang problema, nakaka-boring yan kung di mo naiintindihan. Yung knowledge, kakayahan. Yung understanding ay yung na-absorb mo yung iyong kaalaman. Ang wisdom, yung knowledge and understanding na ilalapat sa buhay. Wala kang totoong knowledge at understanding hanggat hindi mo yan
na i-apply. Are you with me? So knowledge, understanding, and wisdom. Pero ang highlight natin ay understanding. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng yan ay nasa Holy Spirit. Kaya lahat ng yan na kay Kristo. Bakit? Ang tinutukoy diyan, and the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Yung Him diyan pertains to the Lord Jesus Christ. Ngayon, nung si Kristo ay magulit akyat sa langit, hiningahan niya ang kanyang mga alagad ng Espiritu. Are you with me? Therefore, ang Panginoong Hesus nang umakyat sa langit, ang humalili ay ang banal na Espiritu. Are you with me? Saan siya nakatira? Kanino siya nakatira? Nasa iyo ba siya? Nasa iyo ba siya? But parang tuwan-tuwa ka nasa iyo siya. Dapat alaman mong nasa iyo. Amen? At sabi, you have your knowledge that the Holy Spirit, and in the Holy Spirit, nasa iyo, at ang Holy Spirit ay naiintindihan mo. At ang Holy Spirit ay nakaka-apply sa iyo. Amen? Parang 3 faculties din yan. 3 in 1. Isang nature, karunungan, pero 3 iba't ibang sangay. Knowledge, understanding, and wisdom. Wala kang wisdom kung wala kang knowledge and understanding. Amen? Parang Trinity. Wala kang Ama kung wala ang Anak at ang Holy Spirit. Parang tao, hindi ka tao kung wala kang kaluluwa. Are you with me? Kaya para masabing ikaw ay may wisdom, dapat na i-apply na natin yung ating alam. Are you with me? Ngayon, ating hihiwag-hiwagin uli yan kasi natrabaho na natin yan, pero sa puntong understanding. Spirit of understanding. Therefore, mga kapatid, kapag ikaw ay may Holy Spirit, kung ano yung meron ang Holy Spirit, meron siyang knowledge, meron siyang understanding, meron siyang wisdom. At since na ikaw at ako ay tinatahanan ng Holy Spirit, dapat yung mga pinag-uukulan ito, yung mga dapat nating naiintindihan, understanding, dapat meron tayo yun. Hindi ikaw sa iyong sarili, kundi yung Holy Spirit na nasa atin. Tama ba? Yan nga po ang matibay na ebidensya na tayo kakaiba sa mga taong hindi ligtas. Bakit? Ang taong hanggat hindi ligtas, bulag. Walang Holy Spirit. Amen? May dalang Bible, namimili lang naman ng talata. Ano po, ang may alam sa talata ay hindi yung maraming kayang magbigay ng maraming talata. Ang dali naman magbigay ng talata. Ang tanong, naiintindihan mo gayon. Amen? At naigagawa mo gayon. Hindi yung pwedeng makapagpigtaw ka lang ng talata. Ang dali niyan. Pero minsan, mag-iingat ka rin. Hindi porque, naiintindihan mo, yun ang absolute. Kailangan yun, kaya nagturo si Brother Romel sa atin yung methods of Bible study. Kailangan natin talagang dinidigyan. Dapat natin inaaral yan, binubulay yan para hindi tayong mali ng conclusion. Dahil kung tayo may maling conclusion, tsak, may maling application. Tama ho ba? Dahil itong salita ng Diyos hindi nakakaganda sa akin, ay baka iba ang silip mo eh. Ang problema nito, ang iba, hindi pa nakakasilip. Bakit? Hindi naman nagbabasa. Yan ang problema. Paano ka pa ilalagay doon sa pagkaunawa ay hindi ka nga nagbabasa? May nagbabasa na nga hindi pa makaintindi. Di lalo yung hindi nagbabasa. Tayo ba mga Kristiyano nagbabasa? Nagbabasa ba kayo ng Bible? And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Do you have the Holy Spirit? Is the Holy Spirit resting to your life? Siya ba'y nakatira sa iyo? So, you will have a spirit of understanding. Una, the spirit of understanding,
Tingnan po natin yung verse 3 and 4. Verse 3 and 4. And shall make him of quick understanding. Quick. Ano ha? Hindi mabagal. Bakit? Kung tayo lang. Alam mo, kung ako lang. Ako lang, Sister Nora. Nako, ako ay late, late, tawag yan. Parang ang ina Hindi nagkwentuhan ng tatawanan. Wala lang. Tawang-tawa na kami ang ina Tapos pagka pumunta na si CR, mag-isa na. Saka tatawa. Bakit? Doon lang niya naiintindihan Ano tawag doon? Slow? Slow motions. Kasi anong gagawin? Alam kung walang Holy Spirit, mas matindi ako sa inay. Pero alam nyo, pag may Holy Spirit, ang bilis nating makaunawa. Are you with me? Anong ipaunawa? And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Amen. Ito ang titiyakin ko. Kapag tayo may Holy Spirit, may takot tayo sa Panginoon. Alam mo ang problema ng mundo? Walang takot sa Panginoon. Kaya talamak ang korupsyon dahil walang takot sa Panginoon. At alam niyo ba kung bakit may Kristiyano raw na hindi maintindihan kung Kristiyano nga? Bakit walang takot sa Panginoon? Alam mo kung may takot ka sa Panginoon, dapat naandito ka. Are you with me? Kung may takot ka talaga sa Panginoon, dapat naandito ka. Am I telling right? And clear. Ngayon, ano pa? And he shall not judge after the sight of his eyes. Tayo ang daling manghusga. Pero hindi natin alam ang katotohanan. Amen? Neither reprove after the hearing of his ears. Si Kristo, palibhas ay may Holy Spirit, hindi pa ura-urada. Hindi pa diha-diha. Tinitimbang ang bawat anggulo. Tama ho ba? Amen. Anong punto ko mga kapatid? Spirit of understanding, number 1, ay understanding of truth. Kung tayo man ay humusga, pihong tama ang ating husga. Bakit? Kapag sinabayan mo ang salita ng Diyos, hindi ka naghuhusga, nagsasalita ka ng totoo. Dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi namamaratang. Ang karunungan ng Diyos ay hindi aapa-apa. Sureball ang Diyos pag nagsalita. Ngayon, kung yan ay naintindihan mo salita ng Diyos, bakit mo sinabing sila'y kulto? Bakit? Ay ang liwanag sa Bible Alam mo, kapag ang paniniwala isang grupo na reliyon, hindi daw pwedeng matiyak ang kaligtasan, hindi ka nagkakamali na sabihin sila'y mali. Dahil ang totoo, ang kaligtasan ay tiyak. Naintindihan niyo ba yun? Kaya hindi tayo huhusga. Kaya alam mo kapatid, hindi porke kay marami at maraming membro ay ikaw ay tama. Hindi naman ibig sabihin din na ikikakunti ikaw ay tama. Paano mahusgahan sila ay tama? Meron kang Holy Spirit. Tama. At yung kanyang salita na kinasihan as ang magiging guide sa atin para kung tayo ay humusga, hindi sa pakinig, hindi sa paningin ng mata. Bakit? Alam mo ang totoo. Dahil nauunawaan mo ang katotohanan. Bet mo naunawaan ang katotohanan? Dahil ng banal na Espiritu. Kaya ako'y nagtataka doon sa may banal na Espiritu daw. Pastor, parang tama rin sila kahit may misa. Alala ko si Brother Albert doon ay naikinig ng isang preaching sa sabi sa YouTube ba yun? Pastor, parang tama Bigyan ng sumunod na si Kristo hindi Diyos. Pala'y saksi yung aking pinapakinggan. Pero nang sa simula pa, parang ang ganda-ganda. Ako'y nakaranas din na yan Nagpipreach sa kasalanan. Tapos mamaya, nung iimbitahan na tayo para maligtas, sumapi ka sa aming iglesia. Pero ang ganda ng presentation. Kasalanan din. Pero nung magdiin na para maligtas, kailangan mo sumapi sa iglesia. Alam kong mali yun.
I have the Spirit. The Spirit of truth. Tingnan po ang John 15:26. John 15:26. Andiyan pa po kayo? Datapwat pagparito ng mga aliw. Ang tingin ko nga sa inyo, aliw na aliw na. Amen? Talagang kayo may Holy Spirit. Para na kayong dinuduyan sa kawalang hanggan. Datapwat pagparito ng mga aliw. Daking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay, ang espiritu ng hindi basta husga ng husga. Espiritu ng katotohanan. Are you with me? Amen. Kaya mga kapatid, kapag may Holy Spirit ka, meron kang understanding of truth. Kaya alam ko, ang bautismo hindi nakakapagligtas. Amen? Alam ko, ang binyag ay hindi nakakapagligtas. Kasi sabi ni Jesus, I am the way and the truth and the life. Why? Yan po inspired ng Holy Spirit to be written. Kaya ang Banal na Espiritu po ang source of truth. Kaya kung kayo may Holy Spirit din, do you have the Holy Spirit? Amen? Nananahan kay Kristo. Sana nananahan din sa inyo. Kaya wag naman kayong tipaklong Christian. Alam niyo ba yung tipaklong Christian? Lundag na lundag. Mamaya nasa baptist, mamaya naman nasa Iglesia ni Cristo. Nanawa sa Iglesia ni Cristo, na mamaya nasa Saksi ni Jehovah. Bakit? Dati naman ako sa baptist, kinakamayan, ngayon hindi na. Doon na kaya uli ako. Ang babaw mo naman. Dapat nandito ka dahil ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na yon ang nagko-convey ng truth. Why? He is the substance of truth. The Spirit of truth. Kaya ang panglaban natin kay Satanas ay truth. Ang Holy Spirit, si Jesus, and in Scriptures. Why? Si Satanas ay kasinungalingan. Kaya mga kapatid, dapat mayroon tayong discernment. Ako'y magsusugal. No, ako'y unbeliever, Sister Lorna, Nora. Okay, dalawa na. Nalito ako sa inyo eh. Lorna, Nora. Lalo sa Mahjong. Meron tinatawag na before the fifth. Natapon. Ano ba ibig sabihin before the fifth? Pag bago makalimang tapon at ikinanalo, take all. Alam niyo yan? Gusto niyong matuto? Bakit? Kapag ikaw ay nahahasler mo, Mahjong, nahahalata mo ng tao sa tapon pa lang. Tapos pag ang kalaban ko'y may miron, talagang kita ko pag masama ang karta ng baraha, kita mo yung mukha ng miron. Nakagaya na nga, pagaya pa. Halata ko. Pero pag magandang karta ng halata mo. Kaya ayaw ko magmiron. Ngayon kung hindi maiwasan may miron, nakataob ang aking pitsas. Walang nakakaalam. Puro salat lang. Ganyan ako kahusay. Pagdating sa sugal, yung discernment, ang ibig sabihin yan, magaling kang maghalata. Di kaya ang tao naman halata mo pag malungkot. Kataga ng malungkot na ano. Wala, halata mo malungkot. Halata mo rin mga masaya. Halata mo rin naman ng in love. Halata mo rin ng takot. Halata mo rin ng galit. Kaya dapat halata mo rin ng katotohanan. Bakit? May Holy Spirit ka. Di ka Ma'am Mars? Huwag kang pupunta doon sa kabila. Dapat halata mong malay ang espiritu doon. Saan ka nakakitang may tamang espiritu, lalabanan mo muna ang pinuno mo bago ka magtayo ng iyo? Kung may nanonood dyan, hindi ako maglalike sa inyo. Madadamay pa ako ng parusa ninyo. Are you with me? Ano pagka-truth, hindi ka sumang sa truth. The evidence, the very evidence that you have the truth, since the Holy Spirit dwells in you,
Hindi ka oppose. Kaya kayo mga miyembro, tama lang na nasasaktan kayo sa mensahe. Pero huwag kayo magtatampo. Huwag kayo magtitisod. Ay, saka na ako na-attend pag ako hindi na nasasaktan. Hey! Manalming ka lang, masasaktan ka na. Ano yung mga kapatid? Ang sa Diyos nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi nyo dinirinig, ay hindi kayo sa Diyos. Kapag ikaw ay nakikinig ng preaching at di ka na nasasaktan, hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos. At tayo pa naman, ang dami natin, isukat, ikasakit. Bakit? Ay tayo na may bat-bat ng mali. Huwag niyo sabihin, pagka-pastor, hindi nagkakamali. Pag nagpipreach yung mga worker na yan, ako lang hindi nagpapahalata. Pero parang, ako yata ang tinutukoy ng mga ito. Bakit? Wala namang pinipili, lahat saklaw yan. Si Kristo lamang ang walang kasalanan. Wala tayong may tuturo kay Jesus. Sa atin nakaturo lahat. Huwag mong sabihin, pastor, hindi ka nagkakamali. Huwag mong sabihin, asawa ka ng pastor, hindi ka nagkakamali. Huwag mong sabihin, anak ka ng pastor, hindi ka nagkakamali. Huwag mong sabihin, kinasa choir, hindi ka nagkakamali. Lahat ng tao, kahit anak ng Diyos, nagkakamali. Kaya hindi natin may iwasan, hindi tayo nasasaktan. Bakit? Ang katotohanan, nakakasakit. Yung sabihin mang totoo naman nga, sasabihin pang pirat ng ilong mo. Hindi nakakasakit naman yun. Alam na naman, sasabihin pa eh. Yung kailangan nasa Bible eh. Minsan sa totoo na ako'y nalulungkot minsan eh. Nakakakita ako na kaya hindi natin natisot. Ako kaya din mangangaral pa. Minsan nakakalungkot din yan. Di ka? Ay, ano ka gusto niyong pakinggan din sa pulpito? Hindi mo ako pwede magsayaw. Di ka? Ang ipipris ko kung ano na sa Bible. Ako at ikaw tatamaan. Bakit? Ito ay katotohanan. Bakit ito ay katotohanan? Kasi ang nag-inspire dito ay Spirit of Truth. Tama ba? Kaya tayo mayroong understanding of truth. Kaso lang, wag lang sa understanding. Kaya nga may knowledge, understanding, and wisdom. Yung natitisod at ayaw nang bumalik, walang wisdom yon. Baka hindi pa sinisibulo ng ngipin. Are you with me? Kaya pa pag nakikinig ng preaching nasasaktan? Ba't kayo nabalik? May wisdom. May wisdom. Yung nagtampo, hindi na makabalik, at nagtigas na sa mali, actually, damay din yung iyong knowledge doon, at yung understanding. Kasi para maging complete, dapat may application. Maliwanag ko ba? Kita ko nga sa inyo, halata ko pag tinatamaan na iba na ang mukha. Hindi maintindihan talaga. Hindi maintindihan kung nailag ko ano eh. Hindi nga. Ay ako pa naman, ako'y naan din eh. Pumunta kayo din, kitang-kita ninyo. Hindi nga? Kita mo yung ano eh. Isa naman eh, amen. Iba naman eh, ibang amen eh. Amen. Walang hindi ko kita din eh. Bakit? Ako ang mata. John 16:13. John 16:13. Tingnan po natin. Again, kung siya. Kaya persona ng Holy Spirit, bakit siya? Tama ba? Kaya mali ang saksi. Siya daw ay porsa lamang na saksi ni Jehovah o ni Jehovah. No. Siya. Pronoun. Siya. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Tingnan niyo ha, tawag, Espiritu ng katotohanan. Kaya mga kapatid, kung siya ang Spirit of Understanding at siya ay Spirit of Truth, isa sa ating nauunawaan ay ang katotohanan. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng lukuhin yung pagtataguan. Huwag ka na magsinungaling. Bistado naman tayo. Kung tayo ay mali, huwag kang masanay sa mali. Dahil delikado yan. Nakakapagpakalyo yan ng puso. Alam mo, ang kasalanan kapag nagawa, iyakan mo at pagsisihan. Ang Diyos na may nagpapatawad, pero yung patago-tago ka pa, hindi mo naman naitago yan.
Isang araw, kahit sigaw ng pastor mo, hindi ka na tinatalban. Bakit? Sanay ka na. Naiintindihan niyo ba yun? Mahirap pong masanay sa kasinungalingan. Hindi mo alam. Parang yung isang tao nangangawil. Nangangawil. May kasabay siyang nangawil. Yung isa, kaunti ang huli. Pero siya ang dami. Pero halos isugod sa hospital. Ang dami na nahuli. Pero isinugod ng kakaunti ang huli. Bakit? Ang kanya palang pamain na maliliit, akala na'y bulate. Yung pala yung maliliit na ahas. Siguro sa karamihan ng ipinaing ahas na maliliit, yung katumbas na kumagat sa kanya ay halos parang isang malaking ahas na rin na siya'y mamamatay. Huwag mong mamaliitin ang pagsisinungaling. Huwag mong mamaliitin ang patago-tago sa kasalanan. Yan isang araw ay ating ikamamatay. Baka posibleng mangyari kung bakit sigaw na ang pastor sa pagpipreach. May sound system pa, pero wa-effect, kalyo na ang puso mo. Bakit? Nasanay ka nang nagtatago sa kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Wala tayong hindi tayo pwedeng hindi magkamali, pero umiyak tayo. Magsisi tayo. Mangumpisal tayo privately, humingi tayo ng tawad. Lakas ng loob gumawa ng mali. Ba't hindi naman malakas ang loob mo nang humingi ng tawad? Katapang-tapang mong gumawa ng kasalanan. Gano'n katapang magpakababa? Amen? Tayo ba nagkakamali pa rin? Yes. Pero huwag kang mahirati dyan. Dahil ako iniwala, hindi ka iaahon ng mga kasalanang iyong kinasasanayan. Ilulubog ka niyan. Wawasakin ka niyan. Kaya napakapalad ng Kristiyanong laging nananalangin. Dahil ang Kristiyanong laging nananalangin, laging tiyak na hingi ng tawad yan. Nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Amen o ba? Gayon may kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating. Dumating mo ba siya sa inyo? Ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Paano? Paano hindi kanya papatnubayan sa katotohanan ay siya katotohanan? Kaya if you have a spirit of understanding, number one, understanding of truth. Amen. Hindi mo kayang dayain ng katotohanan. 1 plus 1 cannot be 3. Kahit pamamatay ka sa iyong conviction 3 yan, hindi mo kayang baguhin. Yan ay 2. Huwag nating pagandahin ang ating itsura. Tayong palina sa kasalanan. Hindi yan kayang ubrahin. Huwag tayong magbalat kayo. Huwag tayong pakitang tao. Tayo'y maging sincero. Tayo'y maging totoo. Dahil ang Holy Spirit ay totoo. Napakadaling matempt magsinungaling. Napakadaling matempt magpakunwari. Pero ang Holy Spirit ay Spirit of Truth. Amen? Amen o ba? Naalala ko si Pastor Ayo, sinugo ng kanyang ama. Bibili ng mantika yata o suka. Nakasuno ng jeep, malayo daw ang tindahan sa kanila. Ay napabalik. Pumara daw naman siya, hindi yata napakinggan. Eh di bumitin. Nakabitaw. Subsub ang mukha. Kaya daw nawala ang ilong niya. Siguro ako napabitin din. Pero ang laki naman ng ama na yun, si Kaito, kung inabot niya yun, busis pa lang, ano ka Mario? Ano ka Mario? Ano nangyari si Mario? Laki ng busis niya yun. Ay takot yun. Na paano ka? Ako'y pinagsusuntok doon. Pero sa totoo na siya ay bumitin sa jeep, nakabitaw at napahururang muka. Ay bangas nga naman daw eh. Di, ang kanyang sabi, ako'y pinagtulong-tulungan tatay. Abay sa galit ng kanyang may kumuha ng gulok. At talagang pinuntahan yung kanyang binilhan. Kaya sa kasinungalingan, maraming madadamay. Amen? Di pa sinabing totoong nagsungasube. Ay maraming mapapatay at mapapatay posible ang kanyang ama dahil lang sa hindi pagsasabi ng totoo.
Mga kapatid, hindi nakakatulong ang kasinungalingan. Kung ikaw ay mali, bumaba ka na lang, humingi ka ng tawad kasi magmatigas sa mali mo. Are you with me? Tama mo ba? Bakit ang Holy Spirit magigrip yan? Hindi na mapapayag ang Holy Spirit na ang tinitira niya ay nagsisinungaling. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Huwag tayong mabuhay sa pagiging mapagpaimbabaw, kaipokritohan. Kung mahina ka, aminin mo. Mas matutulungan tayo pag inamin natin tayo'y mahina. Hindi yung, kumusta ka? Naku, ako'y hindi na sama. Ako'y hindi nanghihina. Tagalan din nasimba, hindi daw nanghihina. Aminin natin. Tama? Nung ikisusulat, tinuturoan na pagsusulat ako ng tatay. Hindi ako matututo hanggat hindi ko inilalambot ang aking kamay. Aminin kung hindi pa ako marunong magsulat. Para ako'y maturuan magsulat. Paano ka matuturoan ng Holy Spirit sa katotohanan? Ayaw mong magsabi ng totoo. Tanong ko, nagtatayis ka ba? Nagtatayis ka ba? Aminin nyo ng hindi. Yan naman nakalista. Amen. Nagpe-perspirate ka ba? Nagbibigay ka pa ba sa ban? Ngayon, wala nang lahat. Kaya ba nagbaban pa? Pastor, kabibili ko lang ng bans. Amen? Kaya ba nagbaban pa? Kaya ba natin pa ng prayer meeting? Gusto nyo pa bang umattend ng prayer meeting? Kaya ba nagbabasa ng Bible? Kaya ba nag-aakay pa ng kaluluwa? Yung totoo lang. Huwag tayo magkunwari. Dahil hindi tayo matutulungan ng kasinungalingan. Bakit? The Spirit of Truth. Spirit of understanding, number 1, ay understanding of truth. Number 2, verse 4. Tingnan po natin ang verse 4. Verse 4. Andiyan pa ba kayo? Tama na ba yung orasan na yun? But with righteousness shall he judge the poor and reprove with equity of the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Mind you, brethren, ang Holy Spirit hindi nagkakamali at nalilito kung sino ang parurusahan. Minsan sa pila nagkakamali-mali. Ba, di ka pala kasalibig, kinandin Lalo pa naman ang mabaptis, pagkagalis pa yung pastor, pambira, nagpilahan. Nasa huli siya, biglang nasa unahan. Kaya pag dito nag-pray and fasting, huwag tayong ganun. Amen. Lahat na may pare-parehong gutom Di pag sa pila nag-iibang patas. Yan, nadanasan ni Seryo yun. Si Seryo pa naman, di maimik. Di lalo na iwanan. Yun, nakita, gulay-gulay. Alam mo natin, ang nakain daw nila, mga gulay-gulay. Kasi may mga baptist na hindi din nakikinig sa pila. Ayun Nagkakamali ang tao. Minsan nakukulong yung walang kasalanan. Sa isang kulungang bakalay, may isang taong umiiyak. Alam niyo ba yan? Kasi siya ay nakulong na wala daw kasalanan. Pwede mangyari sa tao yan. Tama ba? Amen. Pero kay Kristo hindi. Alam niya ang dadalhin sa langit. At alam din naman niya ang hindi. Are you with me? Bakit? May spirit of understanding. Alam niya ang truth. Alam din niya ang true save. Tayo pwedeng may mabautismuhan hindi ligtas. Bakit? Mahirap maghusga kung ligtas baga o hindi. Tayo naman, nakasakay na lang sa ebidensya, Pastor, parang may buhay. Kaso lang, buhay nga, hindi walang hanggang buhay. And who are we to judge them? But time will tell. Amen? Time will tell. Kaya ko naniniwala, pag sinasabing ikaw ay saved, hindi ka lang preserve, ikaw ay magpi-persevere. Are you with me? Ang tunay na ligtas, magpapatuloy. Yes, pwedeng manghina.
Pwede magkamali, pwede mag-backslide, pero palibasa, siya ay totoo dahil ng Holy Spirit. Mga kapatid, kaya tayo totoo dahil ng Holy Spirit, hindi dahil natin. Ang Panginoong Isus ang katotohanan, hindi tayo sinungaling. But mind you, sa verse 4, alam ng Panginoong Isus kung sino ang kanyang paparusahan, yung wicked. Bakit? Alam din naman niya kung sino yung saved. Bakit? Merong spirit of understanding. Kayo ba ay saved? Kayo ba ay saved? Tingnan niyo po, John 14 verse 17. John 14 verse 17. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Obvious, mga kapatid. Bulag talaga ang tao. Kahit anong pagpapasimple ng pagpapaliwanag, may gesture pa, may sound system pa, nag-i-emote pa ang preacher, pero wala eh. Ang Holy Spirit kamangmangan sa kanila. Amen? Kaya ang taong walang Holy Spirit, walang Espiritu ni Kristo, hindi talaga kay Kristo. Kaya mahirap asahan na makaunawa ng katotohanan at mahirap asahan na makaintindi kung siya'y ligtas talaga. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan. Kalaan niyo yan. Hindi matanggap. Bakit? Sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya. Siya nakikilala niyo. O, alam ng Holy Spirit yung kanya at hindi. Kaya kung may Holy Spirit, alaman mo rin kung ikaw ay talagang sa kanya at yung mga tao na hindi sa kanya. Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Maliwanag. Hindi siya naiintindihan at matatanggap ng sanglibutan. Yung salitang hindi matatanggap. Ba't mo natanggap? Biyaya. Maliwanag ko ba? If you have the spirit of understanding, number 1, understanding of truth. Then number 2, understanding of true believers. Naiintindihan niyo ba ang tunay na mananampalataya? Alam mo, kaya mong sabihin na siya ay unsaved pag ikaw ay saved. Amen? Alam mo, ang kinakain niya ay humba dahil nakakain ka na rin ng humba. Alam mo, ang kanyang kinakain ay lumi. Bakit? Alaman mo rin ang lumi. Ngayon, kung sinangangain ng lumi, tatanong mo, ano yun? Ano yung kinakain mo? Ibig sabihin, hindi ka pa nakakain ng lumi. Ba't mo tinatanong, ligtas ka ba, no? Paano ba yun? Hindi mo alam. Ibig sabihin, ikaw mismo hindi ka pa ligtas. Ganun lang kasimple yan. Are you sure you're saved? Siya kung ba ikaw ay ligtas? Aba, alam nyo, nanood ako ng debate ng CFD na American at saka ni James White. Ang kanilang pinag-uusapan ay OSAS. Pinagtibay sa unang tayo ni James White kung bakit siya naniniwala sa kaligtasan. At ang kanyang tinutukoy doon ay hindi yung mga nagtaas ng kamay at sumabay sa panalangin, kundi yung chosen before the foundation of the world. Wala kang makakapag-alis ng kaligtasan na pinagplanuhan ng Ama, tinarbaho ng Anak at pinaunawa ng Holy Spirit. Walang makapag-aalis dyan. Pero bakit ang Biblia ay namumulaklak ng mga babala at pinasasaliksik kung ikaw ay anak ng Diyos? Bakit? May apostasy. They know the truth, but they are not of the truth. Ngayon, gaya-gaya. Sila may Bible din. Ang awit natin, ginagaya din. Yung bihis natin, ginagaya din. Pero ang hindi nila kayang gayahin, yung bagong puso na galing sa Diyos. We cannot produce new heart. Only God can give that new heart. Amen. Romans 8 verse 9 and 14. Nandiyan pa ba kayo? Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, resting in you. Kung gayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos. Wala na kayo sa laman. Ano ibig sabihin? Hindi ka na dati na purong nabubuhay sa diktalaang ng laman.
May digmaan na sa pagitan ng espiritu at ng laman. Amen? Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat, ngunit subalit, ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Maliwanag ho ba yun? Maliwanag ho ba yun? Kaya, spirit of understanding, not only you will understand the truth, but also you will understand the true, genuine believers. Alam po, magpakahina-hina mo ng Kristiyano, halata ka pa rin Kristiyano ka. Baka si Peter, nasa backsliding moment, nung siya umimik na halata eh. Amen? Amen. Si Lot, bagaman siya nasa backsliding moment, nahahappy siya sa masamang sistema ng mundo. Ang ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas, hindi ka masaya sa korupsyon. Mayroon ang mundong ito. At hindi ka rin naman masaya na ikimabubuhay na walang simba kung anak ka talaga ng Diyos. Kaya marami dito nang hina, pero ibinalik ng Panginoon. Bakit? Ang prodigal son nang hina. Amen? Ganong pagkahina-hina ng prodigal son. Palibas ay anak, matatauhan at matatauhan dahil anak eh. Kaya siya'y bumalik. Pero kayo masaya hanggang kinamatayan mo na paglayo sa Diyos. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Maliwanag ko ba? Tingnan po natin ang Efeso 1:13, verse 14. Tingnan po natin ang verse 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang tao hanggat hindi ligtas, pinapatnubayan ng philosophy, ng religion, ng sinful nature. Pero kapag ikaw ay ligtas, Holy Spirit ang nagdidikta sa iyo. Ang nagdudumina ng iyong buhay. Kaya mapalad ka kung ikay nalulungkot. Kaya sabi ng Bible, masaya ang nalulungkot. Mapalad ang mga nahahapis. Ano ibig sabihin? Holy Spirit sadya nagpapalungkot sa atin. Kaya kung ikaw ipinapaalaala sa iyo ang past, ikaw yung makasalanan, nung ikaw ay saved na, unsaved pa, nakagawa ka ng kasalanan, at yung saved na, nakagawa ka ng kasalanan, sadyang ipinaalaala sa atin ng Holy Spirit yan. Bakit? Siya ay nagkukonsensya sa atin para wag tayong magyabang. Hoy, wag kang magmalinis. Ang dumi mo rin naman. Amen? That's the evidence that the Holy Spirit resides in us. Are you with me? Kaya ang ating boasting ay kay Kristo, hindi sa ating performance. Ako'y nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Ako'y nakakapagpatuloy. Bakit? Hindi sa galing mo eh, kundi sa Holy Spirit na pumapatnubay sa atin dahil tayo'y Kanyang mga anak. Maliwanag ko ba? Kaya kung ikaw ay hindi na nagigilty, sabi nga na Spurgeon, ang Kristiyanong hindi na nagsisisi, tumigil na ang paglago niya sa spiritual life niya. Sadyang tayo pinalulungkot ng Holy Spirit para tayo sumaya. Kaya may preaching para tayo palungkutin sa ating kasalanan. Para tayo sasaya. At after ng preaching, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang Holy Spirit ang nagkukonvict lagi ng ating kasalanan. And that proves to us that we are His children. Amen? Kaya yung mga kapalpakan natin, pag tayo nananalangin, kaya ginakaranas pag nananalangin, hindi makalis eh. Bakit? Lagi nakaukil-kil yung pala'y sinasagya ng Holy Spirit yun. Para lalo kang sumubsob sa Kanya. Na ang kaaliwan mo'y talaga ang Kanyang kapatawaran. Ang masarap na kaya ka masaya ay dahil ng Kanyang kapatawaran. Hindi dahil ng iyong yabang. Hindi ng iyong lakas-lakasan. Hindi ng iyong banal-banalan. Hindi ng iyong tuwid-tuwiran. Ang Holy Spirit, ang katotohanan, hindi ikaw. Fake tayo. Sinungaling tayo. Hypocrite tayo. Are you with me? Malalim to, pero totoo ito. Yung iba, hindi nagsisimba, pangiti-ngiti pa. Ano yung ngiting aso?
Wala kang karapatang maging masaya na sumangka sa Kanya. In fact, hindi mo talaga kayang sumaya ng totoo. Maliwanag ko ba? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, normal lang na makapakinig kayo ng preaching. Ito yung patnubay niya sa atin. Are you with me? Sabihin ko sa inyo, ang Holy Spirit ay iba. Sasampalin ka muna bago ka alukin. Amen? Sampalok. Sinampal ko muna bago ko inalok. Sampalok. Alam mo, bago ka aliwin ng Holy Spirit, palulungkutin ka muna niya. Bago ka niya itaas, ibabababa ka muna niya. Amen? Bago ka niya linisin, dapat ma-recognize mong marumi ka. Bago ka maging malinis, dapat ipakita niyang madumi ka. Bago ka maging matalino, ipakita muna niyang ikimangmang. Bago ka magkaroon, ipakita niyang ikaw ay wala. Bakit? Siya talaga ang kalwalhatian ng ating buhay. Dapat lumalim tayo. Sadyang masasamid tayo sa ating kahapon. Pinararaan talaga ng Holy Spirit yan. Lalo't maraming accomplishment. Maraming nangyayari. Ay, mahirap ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Bakit? Kung matilik ay malalim. Di ba? Eh tayo pa naman mas madaling magyabang kaysa magpakababa. Mas madaling magdumi kaysa maglaba. Sabi nga ni Brother Andre, mas madali ang gumiba kaysa magtayo. Amen. Kaya magandang isipin mo, ikaw ay giba para laging itatayo ka. Huwag kang magsabing somebody para ikaw ay itaas ng Panginoon. Kaya nagpaparangal sa Kristo, kaya sa Diyos, ay pararangalin niya. Ngunit yung humahamak sa Kanya. Bakit? Maliwanag ko ba? Efeso 1:13 and 14. Ang sarap po ang talata eh. Ang pastor niyo mahilig sa talata. That's my authority, not my words, not my speech, but the Word of God. Nasa Kanya'y kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan, paano maliligtas yung di po naman napapangaralan? Paano pala tayo nang gagalis paikinig at ito'y paikinig sa salita ng Kristo? Kaya mga Kristiyano, dapat aktibo tayo. Dapat tayo, kapag mayroong Bible sa ating pastor nyo, ipasa agad ninyo. Kung di na nga kayo magsalita eh. Hindi yung nagsasalita yun yung ipasa. Amen? Nasa Kanya kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Therefore, ang Ebanghelyo may kaligtasan. Kaya ang simbahan, reliyon, walang kaligtasan, walang Ebanghelyo yon. Amen? Kaya kulto ang isang samahan na walang kaligtasan. Tapos nakikiangking Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo'y kaligtasan. Bakit? Si Kristo ang Ebanghelyo. Nasa Kanya rin naman. Mula nang kayo'y magsampalataya, ay kay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya alam dapat natin kung sino ang saved at hindi. Kasi ang Holy Spirit mismo nagtitibay ng ligtas. Siya mismo yung seal. Alam niyo ba yung seal? Sa Grego, Ernest. Alam niyo ba yung Ernest? Hindi ang kapatid ni Pastor Franklin, si Kuya Ernest. Patay na si Kuya Bon. Alam niyo ba si kapatid ni Kuya Bon? Ni Angke, si Kuya Bon, patay na. Si Kuya Ernest, buhay pa. Sumalubong sa akin eh. Pastor Elo, ikaw ba yan? Kuya Ernest. Ngayon, sa pagbibili ng lupa, Ma'am Mars, nakasisigurado na tayo kapag ang buyer nagbitaw na ng kalahati. Ano tawag yan? Earnest money. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ibigay yan sa iba dahil nag-down na ako. Alam niyo bakit kaya binigay ang Holy Spirit? Yan ay earnest na ikaw ay sa Diyos na. Hindi ka na pwedeng ibigay sa jablo. Hindi ka na pwedeng ibigay kung kanino. Bakit? Nasa ng Holy Spirit. Kailan yung completion? Pag nag-rapture. Amen. Verse 14. Ito niyo po ang verse 14. Are you with me? Na siyang patutuo sa ating mana. Patutuo sa ating mana. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, isang araw, bagamat we are fully faith,
We are saved spiritually, but not yet bodily. Pero for sure, tayo irarapture, mag-glorified body. Naiintindihan niyo ho ba yan? At pag may Holy Spirit ka, kahit hindi ka nagpasok ng Bible school, dapat naiintindihan mo yan. Bakit? You have spirit of understanding. Amen? Tanungin niyo si Brother Jander, biyaya ng Diyos, gagraduate na. Talagang ang yaman ng biyaya ng Panginoon. Amen? Siya daw ay top. Ibig sabihin, tapyas. Ano? Natapyas si pastor. At ang magandang balita, siya'y pantatlo. Alam mo bakit? Tatatlo naman sila magkaklase. Yan. Abay, kaya like father, like son. Oh, kita mo yan? Mas matalino pa nga yan kaysa sa akin. Bakit siya naman ay high schooler eh? Ako naman hindi tapos ng grade 1. Kaya ako'y nagpupukay. Alam niyo ba, hindi na allowed ngayon ng Bible Institute na ikaw ay grade 1 lang. Salamat ako'y nakaraos doon. Dahil ngayon at least talagang high school graduate. Ayaw na nila ng hindi high school graduate. Eh kung noong ako'y ganun ka-stricto, edi wala kayong pastor. Amen? Pag tayo nagtayo ng ating Bible school, pag tayo lumaban at biro lang ako. Yan. Never. Hindi pwede mangyari yan. Ano, punto ko, hahagipin ko yung pinakamababa. Dahil alam ko kung saan ako nagmula. Kaya sabi ko sa kanila na Bible school, pipilitin kong Tagalogin ito sa inyo. Bakit? Kasi nung ako'y estudyante, hindi ko rin naiintindihan ang English nila. Kaya ko kayong abutin dahil ako'y inabot. Kaso lang, hindi na ako nagtuturo ngayon. Dahil may Henry na yan, alam kami dalawa pa doon. Amen? Ay di kaya mapalat kayo, meron tayong online. Napakapayak ng ating pagtuturo doon para idiin natin si Kristo Diyos. Kaya na ninyo ang style ng teaching ko parang makulit. Bakit? Gusto ko kasing iwanan sa inyo na malinaw. Okay, verse 4 verse 30. 4 verse 30, same book. At huwag ninyong pighatian ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan. Hanggang saan? Hanggang sa karawan ng pagkatubos. Kaya hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit? Hindi naman sinabing pag nag-backslide ka, wala na ang tatak. Hindi sinabing pag nagkasala ka, wala na ang tatak. Hanggang sa araw ng pagtubos. Ibig sabihin, preserved na talaga tayo. And let us treasure that together. Having the Holy Spirit residing in our hearts. Amen? Amen o ba? Dahil kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka Kanya. Then number 3, not only understanding of truth saved. Then number 3, verse 3 and 4 uli. Verse 3 and 4. Andiyan pa ba kayo? Ng Isaiah 11. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. At hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ang ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. Verse 4, kundi hahatol siya. Ano bang idea ang hahatol? Ang idea yan, para kuha ko na din itong dati, puntos na ito, magte-testify siya. Magsasabi na, kanyang igagawad lamang, patutuhanan lang niya kung ano yung tama. Alam mo kapag ikaw may Holy Spirit, hindi mo kayang pigilan na magpatotoo ka ng tama. Kaya ako'y taka doon sa nagsasabing Kristiyano, ni magpag-i-invite, hindi man lang makasali. Are you with me? Dito mga kapatid, ang idea diyan, hahatol ka hindi sa pakikinig. Ang idea diyan, ikaw ay iimik ng tama. Magsasabi ka ng tama. Kapag may Holy Spirit ka, magsasabi ka, magte-testify ka. Kapag may Holy Spirit ka, magpatotoo ka rin. Amen? Sino sa inyo ng linggong ito ay nakapagpahayag ng katotohanan sa mga hindi paligtas? Kahit dito mo masusubok,
kung talagang may Holy Spirit ka. Amen? Tatandaan ninyo, sabi ng Bible, ang magmakahiya sa akin, ikakahiya ko rin naman. Yung ang magsasabong, di nahihiyang may manok. Kaya nagsisilos ang kanyang asawa, bakit? Magaling pa yung manok na yan, laging pinanggas. Tama. Ikaw, anong nakakahiya kay Kristo, bakit hindi mo siya ma-share? Tama ba? Kung mapagtawanan natin yung walang alam, di nag-aral, pero masigla kay Kristo. Nagpapahay ka kay, ikaw nakakatawa. Galing na galing mo, tingin mo, may di ka naimik. Ikaw pa nagsasabing may tinapos, anong ginagawa mo? Kaya huwag may pagmamalaki sa akin yan. Are you with me? May tinapos o wala, kung nasa iyong Holy Spirit, umimik ka. Umimik ka. Tanyo yung lalaking ibig na ibig. Hindi masapat ang umawit ng sa mata makikita Naimik pa. Are you with me? Tingnan niyo po ang Acts chapter 1, verse, John 15 muna tayo. John 15:26. John 15:26. Datapwat pagparito ng mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Ang Holy Spirit na nananihan sa Panginoong Hesus at nang siya'y umakyat na, ay siyang humalilit, bumaba, tumahan sa church. Ang church ay binubuo ng bawat individual na ligtas, kaya dapat ang bawat individual na ligtas ay magpapatotoo tungkol kay Kristo. Ang tanong ko, nagpapatotoo ba kayo? Amen. Amen. Mas mahirap sa akin ang soul winning, pero ay may bunga. Anong bunga ko? Mga nagbubunga pa. Ako'y nagbunga ng mga nagbubunga. Hindi nakakalakad yan Anong asset? Anong puhunan? May Holy Spirit na nagpapatotoo. Kaya nahamon ko ang pagiging may Holy Spirit mo. Are you with me? Amen. Ngayon nga, nagkakagisahan Sinatore at saka yung Tatandaan mo, you are under oath. You are under oath. Wala kang sasabihin, kundi pawang katotohanan lamang. Kung ang Holy Spirit nasa iyo, wala kang sasabihin. Magpapatunayan, kundi ikaw ay naligtas sa biyaya ni Kristo. Kailan ka huling umimik? Kailan man lang ikihuling nahalata na ikaw ay ligtas? Huwag na muna yung umimik, yung mahalata lang. Halata ka sa iyong kampanya, halata ka sa iyong pinagtatrabahuhan, halata ka sa school na ikaw ay may bagong buhay. Ngayon kung wala, kakalungkot ka. Yan pa yung maramdamin, yan pa yung matampuhin, yan pa yung mapaghanap. Alam mo sa totoo na, kung ikaw'y mapaghanap, kasi wala ka pa. Kasi yung meron na, masaya. Maliwanag mo ba? Baka lagi ng tampong kulangot wag lang di madanggoy. Pinagtaklo ba na ng langit at ng lupa? Samantalang kung may dapat pinakamasayang nabubuhay na lilalang, yung tiyak mong may Holy Spirit ka. Why? The fruit of the Holy Spirit is joy, love, long-suffering. Amen? Ako naniniwala may Holy Spirit, hindi tunuhin. Dapat tumutuno yan. Hindi alagain, nag-aalaga. Hindi laging pinagpapasensyahan, nagpapasensya rin. Dapat yan ang may Holy Spirit. Why? Since the Holy Spirit understanding of true believers, understanding of testifying Christ. Acts 1:8. Ano sabi doon? Ang klaro. Sige, Bible tayo. Basahin natin. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng
Kailan dumating yan? Nang ang Panginoong sa iyo makiat, bumabayan sa iglesia, that time ay 120 ang membership. Bagaman 500 yan, yung iba'y nakatulog na, iba'y nangamatay na, ang iba'y absent. Kaya mahirap yung lagi mong absent. Akala mo, out of 500, nando lang ay 120. Ang iba'y patay na, pero iba talaga wala. Kaya pawala-wala, hindi yan lalakas sa Panginoon. Hindi yan bababaan ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Are you with me? Ngayon, pagdating ng Holy Spirit, anong mangyayari? Kayo'y magiging mga saksi ko. Dahil pa tayo naman saksi ni Jehovah, ay sala naman. Mali ang kanilang paniwala sa Holy Spirit. Pero laging silang nagsasaksi. Ikaw, tama yung Holy Spirit, kailan ka sumaksi? Amen. Nakakalungkot nga, maraming Kristiyano ang alam lang ang bahay, bulusuran. Ano yan? Kukunin na lang tayo ng Panginoon ng ganyan? Hindi ganyan. Amen. Mag-akay tayo ng kaalawa sa anumang kaparaanan. Sa mga humahayo, brethren, father tuloy. Brother, talagang gustong-gusto ko makapag-akay ng kaalawa, talagang nga lang ako hindi makaalis. Aray, inyong pang merienda. Oh! Eh di sa mga naging bunga nila, kasali ka rin. Tayo nagsusuporta, ilang missionaries yan. 18 na yata. Please lang, kasi hindi lagi tayo may paghapon. I-commit na natin doon. Ilagay na natin doon para kahit tayo iliban, meron talaga tayong pang mission. Bakit? Yung hindi ka makahayo sa ibang bansa, kasali kang humahayo. Bakit? Sinusuportahan natin sila. Ang daming paraan. Ang problema lang natin, ay bakit di tayo naiingli? Ay may Holy Spirit tayo. Ano ang pakay ng Holy Spirit? Pagdating sa inyo ng Holy Spirit, bibigyan ko yun ng kayong kapangyarihan. Anong klase kapangyarihan? Kayo'y magiging mga saksi ko. Ibig sabihin, siya yung persang gagawa sa iyo para ikay umimik. Atin niyo ba sa Matthew chapter 10, verse 20? Matthew 10, verse 20. Bibilisan ko na po. Sapagkat hindi kayo mga nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo magsasalita. Kaya mga kapatid, kapag may Holy Spirit ka, abay magsalita! Magsalita! Kita niyo si Erel. Gano'n ka makahayain na yan? Ngayon, walang hiya na. Di ka? Yan daw na pinagtinda ng kanyang ama. Ano? Pinagtinda daw na yung kanyang ama sa bag. Ay, umuwi. Bakit? Ay, nahihiya daw eh. Ay, di nanatiling nasa bag yung kanyang paninda. Mahirap pala pagtindahin niyang mahiyain. Eh, di mapapanis. Pero ngayon, palibhasa may Holy Spirit, ano sasabihin mong ikay mahiyain? Lalo naman ako. Unang awit ko doon sa Vergara, ang aking inawit, oh, tunay na kaliga. Ba't kabang kabain? Hindi tumama ang aking nguso sa microphone. Bakit? Hindi mo ako sanay na naharap sa tao. Tapos biglang mag-i-special number ka, pero palibhasa may Holy Spirit. Nasanay Kalain, pupunta ko ng Vietnam para mag-preach. Ang dami ko ng lugar na puntahan, bubuhatin pa ko sa unahan para mag-preach. Mas nakakahiya yun. Pero maraming tao na be-bless. Umimik ka. Anong bakit? Para wag panis ang laway. Hindi naman tayo ang nagliligtas. Iimik lang tayo. Ang maganda niyan, hindi naman tayo ang nagliligtas. Tayo'y mangangaral lang. At hindi natin alam kung sino yan. Eh, tayo ka. Alam ka natin tayo yon. Ang mahalaga, may nangaral sa atin o di tayo naligtas, ganun din ang gagawin natin. At bakit natin magagawa yon? Ang Holy Spirit ang magsasalita. Ngayon, kung may Holy Spirit ka, kailan ka huling umimik? Ay, nakakalungkot. Tapos pag nakapakinig ng preaching, tisod na agad. Dapat ka nga matisod. Sabi nga ni MacArthur hayaan mo sila'y matusod ng katotohanan. Bakit? Sila naman ay habang buhay nakakatisod sa Diyos. Then number 4, are you with me? Not only understanding of truth, understanding of true save, understanding of testifying Christ. Then number 4, understanding of teachings of the demons. 11 verse 5. 11 verse 5. Nandiyan pa ba kayo? At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang bayawang. Alam mo kapatid, kapag may Holy Spirit ka,
ikaw ay bigkis ng katwiran. Kaya naman, madali mong maintindihan ang kabaluktutan. Amen. Pag alaman mong 2 plus 2 ay 4, ay alaman mo pagka yan ay equals 3, ay mali. Kaya kung alaman mo tama, alaman mo na rin ang mali. At ang Holy Spirit, ang katotohanan, kaya alam mo rin ang kabulaanan. Atin nyo ha, involved dito ang Holy Spirit. 1 Timothy chapter 4, verses 1 hanggang 3. Tingnan nyo ha, andyan pa ba kayo? Ngunit hayag na sinasabi ng, ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ayan ang iba'y magsistalikod. Sabi ng Iglesia ni Cristo, nawala na daw ang unang iglesia. Bakit? Nadaya ka ng apostasy. Ang sabi ng Bible, ang iba'y, hindi lahat. Tama yan, ang tawag dyan ay Jesus. Jesus pala, hindi Jesus. Ngayon, nasabi dyan, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ano nagsasabi? Espiritu. Ano ang kanya dinideklara? Merong mga maling lilitaw. Kaya kung may Holy Spirit ka, dapat alaman mo ang maling mga ngaral. At maling aral. Hindi ang lahat iyakap mo. Tama ba? Ano pa sabi? Magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya ang tunay na pananampalataya, pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritu, mga panghikayat, at sa mga aral ng mga demonyo. Take note. Pag may Holy Spirit ka, alaman mo ang aral na sa demonyo. Hindi ang lahat ay kay Kristo rin. Nagtataas din ng Panginoon. Bible din. May sayaw pa nga sila, tayo'y wala. Amen. Amen ba? Ano yung aral ng demonyo? Verse 2. Sa pamagitan ng pagpapaimbabaw. Kaya lahat ng walang Holy Spirit, paimbabaw. Na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinuruhan ng kanilang mga sariling budi na waring bakal. Alam mo kapag wala kang Holy Spirit, ang tigas ng konsensya niyan. Sanay yang magluko, mandaya, maggantyo ng tao. Pag walang Holy Spirit. Pero tayo, nagkakamali tayo, pero bagbag, ang bigat. Verse 3, ano yung aral ng demonyo? Diyan pa kayo? Dahil pinagbabawal ang pag-aasawa. Sinong relihiyon yan? Tayo naman, di bawal, wala lang makagusto. Ano? Ipinagbabawal ang pag-aasawa, di kayang pare, ayaw mag-asawa, hindi mo makataste ng gagapang. Take note mga kapatid. May mga aral ng demonyo. Alin, yun nagbabawal mag-asawa. Hindi bawal mag-asawa, kaya nga sabi ng Panginoon, magsihayo kayo at kalatan nyo sa libutan. Paano kakalat kung bawal mag-asawa? Tama ba? Dito hindi bawal, wala lang makagusto. Amen o ba? Aral pala ng demonyo, yung ipinagbabawal mag-asawa. Oh, alam nyo na. Now you know. Amen. Ano pa? Na lumayo sa mga lamang katikarnian. Yung may pinagbabawal kumain ng baboy ng mga walang kaliskis, sa Hudyo yun. Sa atin, lahat simot. Amen. Kahit nga may mga gusgusin na hindi natin halata. Kaya pala yung nagluto, hindi man lang nagkaroon ng effort. Wala nang kinaliskisan. Wala nang balahibo. Ay pagluto na, sino magsasabi nun? Hindi nga, kaya pala nung ikimakakain ng 3 balik-balik doon, nangangati ka na. Eh ba, higang naka3 pabalik-balik eh. But my point is this, yung palang ang dami pinagbabawal na karne, aral ng demonyo yan. At hindi lang yan. My point is this, ba't mo nalaman, sabi ng verse 1, ang Espiritu ang magsasaysay. Kaya pag may Holy Spirit ka, alaman mo ang fake na religion. Hindi ka nang uhusga. Holy Spirit yun. Amen. Ngayon, kung ikaw naman walang alam doon, siya sa atin mo kung may Espiritu ka ng Diyos. Then number, last, pambira, sarap pa sana eh. 11 verse 6 hanggang 10. Okay, dili, bibilisan ko na lang. 6 verse 10. 6 hanggang 10. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay maghihigang kasiping ng batang kambing.
At ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. Verse 7, at ang baka at ang oso ay maghihinginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Verse 8, at ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kay hiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Verse 9, hindi sila magsispanakit o magsispaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Verse 10, at mangyayari sa araw na iyon, ibig sabihin, things to come. Mga batid, spirit of understanding of things to come. Kaya tayo hindi pakapa-kapa. Kaya dapat ang nagbabasa ng Biblia, hindi na nagugulantang sa nangyayari sa daigdig. Alam na natin ang mangyayari sa hinaharap. Bakit? Meron tayong Holy Spirit. Amen. We know exactly, by the grace of God, what the things that shall surely come to pass. Why? Because of the Holy Spirit. Amen. Amen. Alam ko isang araw, ako'y mararapture. Alam ko isang araw, itong aking lumpong ito, papalitan ng isang gold na wheelchair. Wag naman sana. Ano? Makakalakad na ito. Isang araw, ako'y bababang kasama ni Kristo na glorified body, may tikas, sa loob ng 1,000 taon ay maghahari. At pagkatapos ng final revolt, Gog and Magog, igugunawin ang daigdig na ito at bababa ang bagong Jerusalem, ang bagong langit. Tayo sa piling ng Diyos magpakailan-kailanman. Why? Bakit alam natin ang mangyayari? May Holy Spirit. Kaya yung iba hindi alam walang Holy Spirit. Kaya magbabasa ng Bible, mali ang conclusion. Bakit? Utak lang ang nagana hindi yung karunungan ng Holy Spirit. Bakit alam natin ito? Kasi nasa atin yung author. Amen? Kaya meron tayong comprehension dito. Nagagrasp natin ang katotohanan nito. Bakit? The very author resides in us. Then last na talata, John 16:13. John 16:13. Andiyan pa ba kayo? Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya natin naiintindihan ang mangyayari sa inaharap, may Holy Spirit. Kaya praise be to the Holy Spirit. Maraming biyaya kapag may Holy Spirit ka. At kung hindi ka naman nagtataglay ng Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. If I were you, repent and believe the Lord Jesus Christ. Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po sa napakalinaw mong turo. Ano pa ang aming hahanapin?